Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan natin is another C++ activities. Ang tawag dito is area of rectangle. Okay, paano ba kunin ang area of rectangle using C++? Okay. So without further ado guys, ayoko nang patagalin pa, simulan na natin. Open natin yung mga compiler na gagamitin natin. Okay, so as you can see here, meron na ako dito guys na C++. So lalagay na lang natin yung ating code. May function na tayo dito, integer main ang ating function. So anong topic natin? Lagay natin dito sa comment. Ang topic natin is area of rectangle using C++. So, paano natin ito sisimulan? Of course, guys, sisimulan natin ito by declaring our variables. Kasi syempre, kumukuha tayo ng mga numbers. We're working with numbers. So, ang variable na gagamitin natin is numbers. Okay? So, integer ba to? Hindi. Okay? Mas safe kung ang gagamitin natin is float. Bakit naman float? Kasi minsan, guys, may mga decimal value ang ating area of rectangle. Depende sa output or sa input natin, guys. Okay? Pero mas safe na talaga gamitin natin yung float. So, ano-ano yung mga variables na gagamitin natin? So, gamit tayo ng float. Meron tayong tatlong variables sa pagkuha ng area of rectangle. Alam niyo yan, 'di ba? Elementary pa lang tayo, alam na natin yan. Ano-ano yung mga variable na yon? Length, 'di ba? Yung length times width. Pag tinimes mo siya sa width, ano ang result niya? Yun na yung area. Okay, guys? And then end of the statement. So we have three variables. Length, we're talking about area of rectangle. Ito yung ating variables. So length times width, yung sagot niya, yun yung area. So kailangan din natin ng variable na area, doon natin i-store yung sagot. Now, instead of using integers, mas safe kung gagamitin natin is float. Okay? Para hindi tayo magka-error. Now that we have declared, or na-declare na natin yung ating variables, the next thing we do is kailangan magkaroon ng value yung ating mga variables. So what we're going to do, guys, is user input. Character out muna tayo. Bakit character out? Siyempre, kailangan mo ilagay kung ano yung dapat gawin ni user. So, unang lalagay natin dito, ang ating unang character out is enter the, siguro length. Enter the length, yan. End of the statement. Tapos ngayon, siyempre, dahil user input yan, mag-enter na ngayon si user ng length. Saan masisave? Character in. Saan masisave? Sa variable na length. Okay guys, copy natin yan, paste natin dito. And then end of the statement. After natin makuha yung user input sa length from the user, character out na naman tayo. Kasi meron pa tayong isang variable pa na hihingin sa kanya. Character out natin dito is enter the width. And then, saan ngayon i-enter yung width na value sa width na variable. So, ganun lang naman kasimple yan, guys. Okay? Ngayon na nagawa na natin yung user input for both the variables, yung length at saka yung width, kailangan na natin gawin yung ating operation. Ngayon na meron na, nakuha na natin yung value ng length and width. What's next? Siyempre, di ba, i-multiply natin siya. Length times width, yun yung area of the rectangle. So ngayon, paano natin gagawin yun? So dito, i-declare natin yung area na variable. Ayan. Equals. Ano yung magiging value niya? Ang magiging value niya, kapag kasi length, ayan, length, teka, wala akong tawag dito, suggestion. Kapag kasi length, para malinaw, okay? Tinimes natin siya sa width, ang magiging value niya is yung area. Okay? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So ganito yan guys, de-declare natin si variable area. Ang magiging value niya is ito. Kapag kasi length times width, yun yung magiging value niya. Okay? And yun yung operation na gagawin natin para makuha natin yung area of a rectangle. Now, paano natin makikita yung sagot? Siyempre, ika-character out natin. Like ko naisip yung print kasi katatapos ko lang gumawa ng Python videos. So, character out, anong ika-character out mo? Yung area. Okay? Bakit mo ika-character out yung area? Para makuha mo yung length times width. Yun yung sagot. So, ngayon guys, eto yung code snippet na paggamit para makuha natin yung area of a rectangle. Okay? So, liitan natin ng konti. Ayan, nakuha ninyo. So, ngayon, subukan na natin. I-run natin kung totoo ba pinagsasabi ko. Run natin. So, ayan, as you can see, lumabas na. Enter the length. Sabihin natin, ang length is 90. Ayan. Tapos, enter the width. Sabihin natin yung width is 180. Yung area is 16,200. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos, ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito
dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinablik. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. 16,200. Okay guys, nakita ninyo. So ganyan lang kasimple yung paggawa ng area of rectangle using C++. Okay, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo guys. Huwag nyo kalimutan i-like video, mag-comment kayo dyan kung ano yung mga topic na gusto nyo pag-aralan natin. And my admins are taking note list. Though hindi namin kaya lahat-lahat, di ba? Pero yung mga sinubmit ninyo before, nakalista na siya. Yung iba, nagawa na natin ng video. And I'm happy naman na yung iba, they feel satisfied. Okay? Thank you so much for watching guys. See you on our next tutorial.